mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba sa atin na ayaw maligtas sa impyernong apoy? Bagamat lahat tayo ay nagnanais na maligtas sa impyernong apoy at nagnanais na makapasok sa paraiso. Kasi kung mayroong tao na nagnanais na hindi maligtas sa impyernong apoy, ay hindi normal ang kanyang pag-isip. Kung halimbawa dito sa pamumuhay natin sa mundo, nakikita natin yung apoy na napakalakas. Kung ayaw natin na maligtas, hindi normal ang ating pag-isip. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, lahat tayo ay nagnanais na maligtas sa impyernong apoy. Ang pinag-usapan natin dito ay sa kabilang buhay. Dahil dito ay alam natin ang pinagkukunan natin ng kaalaman ay walang iba kundi ang banal na Quran at ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil sa nais natin na maligtas sa impyernong apoy ay pakinggan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah faltudrikhu mautatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi." Itong hadith na ito ay kabilang sa naisalaysay ni An-Nasa'i na faman ahabba minkum, sino man sa inyo ang nais, faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar, nais na maligtas sa impyernong apoy, nais na mailayo sa impyernong apoy, wa yudkhalal jannah, at may pasok sa paraiso, jannah, sa paraiso. Ibig sabihin ay maligtas sa impyernong apoy, mailayo sa impyernong apoy, at may pasok sa paraiso. Faltudrikhu mautatuhu. Kung gayon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maaabutan siya ng kanyang kamatayan. Hayaan na siya ay maaabutan ng kanyang kamatayan, wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir, na siya ay mananampalataya sa Allah at sa huling araw. Mananampalataya sa Allah at sa huling araw. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilayhi. Tingnan ninyo. At tratuhin niya ang mga tao kung paano niya nais na tratuhin siya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Pakitunguhan niya ang mga tao ng mabuting pakikitungo kung ano yung nais niya na pakikitungo sa kanya na mabuti. Ano bang gusto mo na pakitungo sa iyo ng iyong kapwa? Mabuti? Diba gusto mo igalang, gusto mong irespeto, makitungo ka rin sa iyong kapwa ng mabuti, igalang mo, irespeto mo. Nakukuha natin kasi pag pinag-usapan ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat isipin natin yung mga fawaid. Ibig sabihin yung mga makukuha natin doon na aral o makukuha natin na katuruan. Sa pamagitan ng hadith na ito ay dalawang bagay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na magiging dahilan upang tayo ay mailayo sa impyernong apoy at upang tayo ay maipasok sa paraiso. Unang-una ay ang matatag na pananampalataya. Ang matatag na pananampalataya.
Connection natin doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi na matatag na pananampalataya, ibig sabihin, walang puwang ang anumang mga dahilan na makakasira sa iyong pananampalataya. At ganun din, yung makukuha mo yung katatagan ng iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagmamahal mo sa sarili mo at pagmamahal mo sa iyong kapwa. Unang-una ay ang matatag na pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay ang mabuting pakikitungo. Ang mabuting pakikitungo. O kaya ay ang magandang asal. Mabuting pakikitungo. Kasi ang pananampalataya sa Allah, paniniwala sa Allah at paniwalaan na mayroong araw ng paghuhukom, mayroong paraiso, mayroong impyerno, ngayon ay ibig sabihin mabuti ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa. Tratuhin mo ang mga tao, sabi ni Propeta, kung kung paano mo nais natratuhin ka ng mga tao. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nais mo sa iyong sarili ang kabutihan, dapat ay nais mo rin sa iyong kapwa ang kabutihan. Sa iyong kasama, sa iyong kaibigan, o sa iba ang kabutihan. Nais mo sa iyong sarili ang payo, dapat ay nais mo rin sa iyong kapwa ang payo. Ibig sabihin, kung nagbibigay ka ng payo sa iyong kapwa, dapat ay marunong ka rin tumanggap ng payo. Hindi yung ikaw lang nagbibigay ng payo, pero ayaw mo, ibig sabihin, payuhan. Ang kaugalian ng isang taong mapagkumbaba ay tumatanggap ng payo. Masaya ka sa iyong sarili, masaya ka rin sa iyong kapwa. Binibiro mo ang iyong kapwa kasi mayroon ka rin biruhin. Bibiruhin ka rin ng iyong kapwa. Ganun yun. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi napipikon ang iyong kapwa, hindi ka rin napipikon. Kasi ibig sabihin yan yung kung ano yung ginagawa mo sa iyong kapwa ay nais mo rin na gagawin sa iyo na parang katulad ng kapatid mo. Parang katulad ng kapatid mo ang iyong kapwa. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin, bawat isa sa atin ay nagnanais ng ibig sabihin mailayo o kaya ay mailigtas sa impernong apoy. Na ito na yung pinakamalaking tagumpay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, sino mang naligtas, nailayo sa impernong apoy pagdating sa kabilang buhay, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah, at ipinasok sa paraiso, faqad faz, siya yung tunay na nagtagumpay. Siya yung tunay na nagtagumpay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dahil walang iba ang pamumuhay dito sa mundo maliban na lamang sa isang kasiyahan, isang katuwaan na ibig sabihin mapanlin lang. Ang pamumuhay natin dito sa mundo ay mga palamuti, mga kasiyahan na ibig sabihin mapanlin lang. Mapanlin lang sa atin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating hayaan na malinlang tayo ng anumang mga kasiyahan dito sa mundo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.